itong bato, tumutunog ang GP, lobat na ba? GP pointer natin, yan. Tumutunog siya. At sa metal, tumutunog. Tumunog. Dito, walang metal. Yan. Wala. Hindi siya tumunog. Pero dito, tumunog. Ngayon, gagamitin natin ito sa bato na may minerals. Yan. Magandang araw po mga ka-TH. Sa video po natin ngayon, ito po yung sagot at ito po yung request ninyo na i-demo ko itong metal detector. Kasi nga po marami pong nagre-request, nagtatanong na paano daw ito gamitin. At ang iba naman dyan, nagsasabi na ito daw ang GS6000 ay tumutunog sa iba't ibang bagay. Kahit daw plastic, kahit anong bagay tumutunog daw. Ngayon po, papatunayan po natin sa ating video ngayon na hindi po totoo ang inyong mga sinasabi. Kung gusto nyong bumili ng ganito, mura lang ito, nasa 7,000 yata yung price nito. Kapag dumaan kayo sa link natin, kasi affiliate kasi tayo, mas mura kapag dito kayo dumadaan sa atin. Ngayon, papatunayan po natin na maliho yung mga sinasabi ninyo. At sa pamamagitan nitong ating gagawin na demo, malalaman nyo na mali yung mga sinasabi ninyo. Ito, may dala akong GP pointer, metal detector ito. GP pointer, pang ano ito? Pang confirm kung may laman ba ang isang bagay, dahil ang kaya nitong i-detect is kung malaki, nasa 1 feet, isang feet ang kaya niyang i-detect. Ngayon, ito muna ang gagamitin natin para mapatunayan natin na itong GS6000 hindi ito tumutunog sa kahit anong bagay. Una, may dala ako ditong takip ng kaldero. Ito. So tumutunog itong GP pointer sa takip ng kaldero kasi nga metal itong takip ng kaldero. At gagamitin natin ito sa isang bato kung saan malaki po yung minerals. Marami pong minerals na nakalagay. So klaro mga ka-TH, tumutunog itong GP pointer sa bato na may minerals, pero hindi lahat ng bato na dinedetect dito ay tutunog siya. Doon lang sa mga bato na may mataas na minerals. Hindi natin alam kung ang minerals na yun, ito yung nandito sa bato, kung ang minerals na yan ay gold or ano. Basta may minerals ang bato na yan. Kung gold yan, kailangan pa nating i-process. So ngayon, susubukan natin itong GS6000. Una, ito. Klaro naman, tumunog siya. Ewan ko lang kung naririnig niyo dyan. Tumunog siya. Halos nasa, 2 feet ito. Ngayon, susubukan natin itong GS6000 dito sa takip ng kaldero at dito sa bato na may minerals. Pero, mga ka-TH, itong ating GS6000 ay na-set up na po natin. Hindi lang natin nakuna ng video kanina kasi akala ko na video natin yung ginawa natin kanina. Hindi pala, na video nga pero hindi na open yung mic, kaya binalik ko. At eto nga, na-set up na siya at papatunayan ko sa inyo na hindi ito tumutunog sa bato na may minerals. Eto, ipapakita ko sa inyo. Siyempre, unahin natin itong takip ng kaldero. So, ibig sabihin, na-detect niya yung takip ng kaldero. Punta tayo dito. Yan.
wala siyang nadidetect. Dito wala kasi walang metal. Ngayon, ang gagawin natin, ilalagay natin itong kawayan para masukat natin kung gaano kalalim ang kanyang madidetect. Kung ang bagay ay kasing laki nitong takip ng kaldero. Titingnan natin kung gaano kalalim, mga ka-TH. Yan po. So ito halos nasa 3 feet. Pero susukatin natin mamaya para makita nyo yung actual na pagkasukat. At ito ang isa sa mga sasabihin ko sa inyo. Iba yung sensitivity ng gold. Mas malakas yung gold, yung kung gagamitan natin ng metal detector, mas malakas yung niya, yung parang signal. Hindi ko alam kung tama ba yung sinabi ko, pero ang ibig kong sabihin, kung magde-detect ka ng metal, na-detect mo ang metal ng 3 feet, kung gold yan, kayang i-detect hanggang 5 feet. Kasi mas mas malakas yung kanyang signal. Kayo na po ang bahalang umintindi. So ito na nga, i-try natin. Yan. 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 Teka lang, na-detect itong mic ko. Uulitin natin. Na-detect kasi yung mic ko malapit. Yan. Yan. Ano lang siya, kasi nahihirapan tayo, wala tayong kasama. Hanggang dito lang siya, yung nadidetect natin. Nahihirapan ako, wala tayong kasama. Pero pag dito ka, wala siyang nadidetect, mga ka-TH. Pero pag dito ka, nadidetect niya. Yan. Pero pag dito, kahit gaano ka pa kataas, kahit gaano pa yan kataas, wala siyang madidetect. Pero pag may metal na, yan, nadidetect niya na talaga, mga ka-TH. Ngayon, yung demo natin kanina, sinabi ko sa inyo na ang batong ito may minerals na mataas, malaki yung minerals niya. Ngayon, eto nga, may GP pointer tayo. Papatunayan ko sa inyo na nadidetect nitong GP pointer ang mga minerals. Yan. At ito namang takip ng kaldero, nadidetect niya talaga. Ngayon, susubukan natin ito sa ating GS6000 kasi nga, yung sabi ng iba, tumutunog ang GS6000 sa bato. Ngayon, nagdala ako ng bato na may mataas na minerals. Siyempre, kung sa palagay nyo, sa tingin nyo, kasi sinabi nyo, yung nag-comment na tutunog daw ito sa bato, susubukan natin. Kung totoo yung sinabi nyo, dapat itong GS6000 ko tutunog din sa batong ito kasi mataas yung minerals. Pero kapag hindi tutunog dito sa bato, mga katits, ibig sabihin yung nabili nyong GS6000 baka hindi po legit. Posible rin na yung nabili nyo na GS6000 ay mali yung pagkagamit ninyo. Posible rin yan. At posible rin, mga ka-TH, na yung GS6000 ninyo, kung nabili nyo yan, baka may sira, mga ka-TH. Yan po yung siguro mga dahilan. Pero isa talaga sa mga dahilan yan ay yung tamang paggamit, mga ka-TH. Ito, susubukan na natin. Ito, metal. Tumunog. Dito, walang metal. Yan. Wala. Hindi siya tumunog. Pero dito, tumunog.
Ngayon, gagamitin natin ito sa bato na may minerals. Yan. Bakit hindi tumunog? Pero dito, tumunog. Dito sa may mataas na minerals, tumunog. Paano nyo ngayon sasabihin na mali yung or may problema sa GS6000? Kasi ako gumagamit nito, gumagana sa akin, pero sa inyo hindi gumagana. Ibig sabihin yan, mali yung setup ng inyong GS6000. Uulitin ko lang, pag i-on ninyo yung GS6000 ninyo, dapat check nyo muna yung ground balance, mga katits. Check nyo. Parang pindutin nyo, tapos angat, 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 angat. Pag naangat, pag wala nang tunog, balik nyo uli sa lupa. Pag balik sa lupa, tumunog siya, pindutin uli ninyo yung button. Tapos angat, angat, angat. Pagbalik nyo sa lupa, hindi na tumunog. Ibig sabihin, ano na yan, na set up, mga katits. Ngayon, punta kayo sa bato. Punta kayo sa bato, tapos i-try nyo yung GS6000 ninyo sa bato. Pag sa bato naman, sa bato, pag tumunog, pindutin nyo yung button. Tapos yung discrimination niya, kasi dito sa atin nakalagay siya sa ang kanyang max ay nasa nasa 10 at ang kanyang sensitivity ay nasa 1 at saka ang kanyang tune ay nasa halos 1, 2, 3, 4, 5, 6, yung malaki na yan 6. Tapos ang kanyang ground balance ay 0, naka 0 yung ground balance ko. So yan ho yung paggamit ng GS6000. Napatunayan natin, mga ka-TH, na itong bato tumutunog. Ang GP, lubat na ba? GP pointer natin, yan. Tumutunog siya. At sa metal, tumutunog. Pero yung GS6000 natin, hindi ito tumutunog sa minerals at saka sa bato. Wala. Tunog. May tunog siya dito. Pito. Pero dito, wala. So, yan ho yung siguro masasabi natin na yan ho yung naitulong ko siguro ngayon sa inyo kapag may GS6000 kayo, mga ka-TH. Pero dapat talaga na malaman nyo kung paano ito gamitin. Kapag hindi, talagang malilito po kayo. Marami pong nagko-comment na ano daw to, peke. Peke ito sa mga taong walang alam sa paggamit ng metal detector. Kasi nga, kahit ilang metal detector ang gagamitin mo, yung mga branded, yung mga original, kasi ito original din tong sa akin ang iba ay sasabihin nila na mas mahal. Kahit mas mahal yung metal detector mo, kapag hindi mo ito alam gamitin, wala siyang kwenta. Bakit? Kasi yung mahal na detector, kahit i-detect mo yun sa bato, kapag hindi mo na set up ng maayos, tutunog yun. Sa totoo lang, nakikita ko sa mga mga baguhang mga treasure hunter, baguhang mga gumagamit ng metal detector, nakikita ko sa kanila na tumutunog yung metal detector sa mga bato at ang sabi nila peke daw. Hindi yan peke, hindi mo lang alam paano yan gamitin. Kaya kapag may alam ka kung paano ito gamitin, talagang makakadetect yan ng gold or metal kung ano ang iyong hinahanap. Salamat po sa inyong panonood. Sana ay nakatulong itong video natin ngayon. At sana kung bago ka pa lamang sa ating Facebook page, huwag kalimutang mag-follow at share ang ating mga video ngayon para makatulong po ito sa mga baguhang treasure hunter. Ngayon ipapakita ko po sa inyo ang setup ng ating metal detector. Ito po yung setup ng ating metal detector, mga ka-TH. Yan. So may mic siya, nilagay ko para marinig yung kanyang tunog kapag kapag nagde-demo tayo. Yan po. So ngayon,
ang kanyang tune ay nakalagay sa teka lang, nakalagay sa, kung titingnan nyo yan, yung max niya nandito, tapos nakalagay siya dito sa puti. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5. Nasa 6 siya mga ka-TH. Tapos ang kanyang sensitivity ay nasa 0 yan. Yan 0. Kasi dito 0 yan. Kung tataasan nyo yung sensitivity, pwede na rin yang ma-detect yung minerals. Kasi may minerals yan, kaya niyang i-detect. Tutunog na siya kasi mataas yung sensitivity niya. Kahit anong metal, kasi mataas yung sensitivity niya, madidetect niya. At ang kanyang discrimination ay nasa po tayo, nasa 10. Yan, nasa 10 po siya mga ka-TH. At ang kanyang ground balance, nasa 0 na po tayo. Yan, 0 ang kanyang ground balance. Sana ay nakatulong ang video na to sa ating adventure o sa inyong adventure sa paghahanap ng mga metal na nakalbaon dito sa lupa. Maraming salamat po sa inyong panunood.